Please remain standing. Our scripture reading is from the book of Colossians, chapter 3, verses 15 to 17, New International Version. Let us read the verses correspondingly and all together in the last verse. Verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts, since a member of one body, you were called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Altogether, verse 17, and whatever you do, whether in the word or deed, do it in all the name of the Lord Jesus, giving thanks to the God the Father through him. This is the word of God. You may now be seated. Let us pray. Father God, we thank you for our lives today, at this very moment. And we thank you, Father, for the way you have dealt with each one of us as we journeyed for the last week on how you have been with us. We thank you, Father, for your word that has always been a light to us. Thank you, Father, for reminding us through the song that Jesus is center and everything revolves around him. And thank you, Father, for the fact that you have given us your written word so that we might be guided, led by, as we follow your words through the enablement of the Holy Spirit. And even now, Father, as we listen to your word, as we ponder on it, speak to each one of us. And let our lives be changed continually. That we will be more like Jesus, that we will mature in our faith, that we will be able to glorify you in the way we live. Help us, Lord. Thank you for your enablement. In Jesus' name we pray. Amen. Noong nakarang Friday ay napakinggan po natin magmula sa ating Pastor Richard sa pangangaral niya related doon sa clothing na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Andun ang panawagan ni Apostol Pablo na we take off our old clothing and with the renewed clothing, or rather the new clothing that is provided to us by Christ, let's partake of it, wear it, and live out our Christian lives every day of our lives. At pagkatapos noon, pagkatapos siyang masabi in the first place na we were raised with Christ, nang tayo tumanggap sa ating Panginoon Jesus, tayo'y kasama niyang namatay, and in Christ, tayo'y kasama niyang ni-raise up, and as Christ is in the heavenlies, we are with Him in that sense. So the idea, mga kapatid, na kinakailangan natin mag-focus, i-dwell natin ang ating pananaw, ang ating thinking to things that are above, to the heavenly things. Alam niyo po, alam po natin na maraming mga tao ang nagnanais, lalo ng mga Pilipino and even other members ng mga third world country, na kung pahintulutan ng Panginoon ay makapag-migrate. At alam natin na first four na mga countries na kumbaga ginugusto natin, wino-work out ng ilan o karamihan na nawa ay maging American citizen sila o maging UK, British citizen sila, passport holder, o di man, ayon sa Australia, kumbaga kaganyak-ganyak rin, because we would like to live a life ng mainam, maayos, magandang environment, maraming provided na mga welfares o mga tulong ng gobyerno.
But at the end of the day, ay maunawaan po natin na nang tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Jesus, from the kingdom of darkness, we were transferred to the kingdom of His dear Son, Jesus Christ. And with that, tayo po'y naging heavenly citizen na. Bagamat nabubuhay pa rin tayo, umaapak tayo, at naki-involve pa rin tayo sa pang-araw na affairs ng buhay, yet, down deep ay naisip po natin na we are not just simply a citizen of the Philippines, but we are more than, in any way, meron tayong heavenly citizenship. To that end, ay kinakailangan ang mga priorities natin ay maiangkop natin bilang isang nananahan na, bilang isang heavenly citizen. So makikita po natin ang 4 na priorities na matatagpuan doon sa Colossians chapter 3 verses 15 to 17. Ito po ngayon ay makikita natin ito po yung 4 na priorities sa makikita natin na bilang mga heavenly citizen ay dapat itong gawin natin. Itong goal natin. Ito pong focus natin. Itong dapat na maging kaisipan po natin. Unang-una, sa Colossians chapter 3 verse 15, sabi yan, let the peace of Christ rule in your heart. Then, ang ikalawa, let the message of Christ dwell richly in you. Ang ikatlo ay, let everything be done in the name of the Lord Jesus. Verse 15, 16, and 17. At meron lang ika-4 dito, dahil sa kung titignan mong bawat verses na ito, ay meron siyang nakapaloob na being grateful, thanking God. Kaya dinagdagan ko, just to emphasize na, let all this be done by being always grateful to God. So unahin po natin. Sa Colossians 3:15 it says, let the peace of Christ rule in your heart. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Pansinin natin yung salitang let. Ang let na ito, sa Greek daw, ay sinasabing, mayroong tinatawag na third person. Me, myself, is the first person. The one whom I'm talking to, you, is the second person. And the third person, na hindi nag-exist usually sa English language, ay nasa Greek. At ang kahalili ng word na dyan ay let. So anong ibig sabihin ng let? Hayaan mo, i-permit mo, i-allow mo. Yun ang ibig sabihin. Anong i-allow? Anong i-permit? Ang ikalwa ay sinasabing the peace of Christ. When we look at the phrase, the peace of Christ, ay makikita po natin na mayroon 2 uri ng peace as far as Christian is concerned. Ang una ay ang tinatawag po nating the peace with God. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nang hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, nang tayo ay kabahagi pa rin ng kaharian ng kadiliman, at that time, ay we are at war with God. Even though we might be religious, even though ang background natin ay ginagawa natin ng ilang mga bagay-bagay upang mapalapit sa Diyos, pero hindi sa ating kaisipan ay walang Kristo na kasama dito, we remain to be enemies of God. Pero dahilan sa biyaya ng Diyos, sa kapamaraanan niya, naabot tayo ng salita ng Diyos, napakinggan natin ang mabuting pabalita, then, nag-work out ang Diyos sa puso natin upang magkaroon tayo ng pagtitiwala. Naglagak tayo ng faith sa Kanya, ng pananampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo. At magmula noon, siya na dati nating kaaway, tayo na kaaway ng Diyos, tayo na nakapwesto dito at ang Diyos ay nakapwesto sa kabila. Ngayon, dahil lang sa biyaya ng Diyos, ang nangyari ay nagkaroon tayong tawag natin doon ay nagkaroon tayo ng payapa sa Diyos at dahilan doon, tayo naging anak na ng Diyos. Yan yung tinatawag ng peace with God.
Sabi ng iba, alam mo, naranasan ko ang kapayapaan ng Diyos. Pero theologically speaking, kapag ang isang tao ay hindi pa nakakilala kay Kristo, hindi pa siya tumanggap kay Kristo bilang panahon ng kapagtas, wala siyang kapayapaan. Alam mo, kapayapaan na meron siya ay hindi tunay na kapayapaan. It's a false peace. But when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we who were former enemies are turned to be children of God now. Then the peace of God is with us, and that peace is coming from the Lord Jesus Christ. Kasi ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kapayapaan ni Kristo, yung ang nasa atin nang tumanggap tayo kay Kristo. Pero pag hindi natin hinayaan na ang kapayapaan ni Kristo ang gumalaw, maghari sa ating puso, though He is there, ay hindi tayo napapagpala ng kung anong meron siya. Yung tunay na kapayapaan na irrespective of situations ay pwede pang makaranas ng tunay na kapayapaan. At ang tunay na kapayapaan yon ay nanggaling kay Kristo. But for us to be able to avail of it, it is right inside us. He is inside us. But we should let the peace of Christ or the peace of God be our experience. By what? By how? Sa pamagitan ng pagbibigay ng rule. Sabi dito, let the peace of Christ rule. Ang rule dito is actually a term that is used sa gymnastics o sa sports. Na kung saan dito sa sports ito, meron tayong tinatawag na umpire o referee. At ang umpire na ito o referee na ito, ang siyang nagkocall ng shots, siyang magsasabi kung nasa tama tayo in that sense, siya ang nagpapahintulot na maranasan natin sa ating puso ang kapayapaan pag inalaw natin si Kristo. Without allowing Christ, we cannot experience peace, even though that peace is nasa atin na. So with that, ay kinakailangan itong heart na ito na binabanggit po natin is actually the seat of our emotions. Ang heart, pati ang mind, ay in one way or another ay nagkaka-overlapping pagdating sa Bible. With that, kung mapayapa ang ating kaisipan, sinasabi natin mapayapa ang ating puso. Kung mapayapa ang ating puso, ang resulta nun ay mapayapa ang ating kaisipan. So dito ay makikita po natin, pag hinayaan natin ang kapayapaan ni Kristo, ang siyang manguna, siyang mag-control sa atin, siyang magbigay sa atin, humawak sa atin, then, yung kapayapaan na yon, sa kalagitnaan ng anuman sitwasyon, ay maranasan natin. Ibig sabihin ay, ang rule na ito ay nagbibigay ng kapayapaan, so to speak. Since as members of one body, you were called to peace. Ngayon po, paano? Ang tanong ay, how to let the peace of Christ rule in your heart? Unang-una, tingnan po natin ang sinasabi dito. Since as members of one body is a metaphorical way of describing the church. The church is a body of Christ. And when we are talking about the church, we are not talking about the local church with the building and everything. Kundi yung church sa tinutukoy natin, yung body na sinasabing one body na ito, ay ang katawan ni Kristo, the universal body of Christ, to which each one of us are a member of when we are connected with Christ. And other members of the church, which is Bible-centered, God-centered, and Christ-centered, ay sila rin, ay member rin ng universal body of Christ na yun. At anong panawagan sa atin? As member of the body of Christ, for us to be at peace and in peace. Yan po ang binabanggit dito. We should live in unity. Living in unity ay makikita po natin sa Psalm 133. Anong sabi po doon? How good and pleasant it is when God's people live together in unity.
For there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. In between doon ay yung verse 2, kung paano yung tungkol sa langis ay dumaloy magmula sa beard, sa ulo, sa beard, then pababa, ay pinapakita dito na lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, if we live together in unity, then ang blessing sa Panginoon Diyos ay naroon. Without unity, there's no blessing of God there. And we thank the Lord dahil sa sitwasyon na kinaharap natin bilang isang iglesia, eventually we know that we are led na magsimula ng isang gawain because of the situations in which the decision ng board ng NEC ay nakita po natin na we submit to them, and since they have given us an option whether to live or not, we chose to live at peace and hindi na mag-incur ng anuman challenges. And we thank the Lord because nakita po natin na itong decision natin ito ay kalooban ng Pangdiyos. Sa biyaya niya, nagpatuloy po tayo. At hiling po natin na magpatuloy tayo na mamuhay bilang isang lokal na iglesia na may katapatan sa Diyos. Tignan natin ngayon ang tinuturo rin ni Apostol Pablo in relation to this personal peace, no? Yung kapayapaan. Dito sa Philippians chapter 4, verse 6 to 9, ay makikita natin ang ilang mga pinapagawa niya sa atin. Sabi niya, do not be anxious about anything. Walang anumang bagay ang dapat na mag-cause sa atin ng anxiety. Kundi, pigilan natin ito. Huwag natin magkaroon ng puwang ito sa ating puso, sa ating kaisipan. Ang gagawin natin ay i-reject natin ang anxiety. I-reject natin ang ungodly fears. Sabi ng iba, normal lang. But we are living in it supernaturally in Christ. In that, nire-recognize natin na may mga challenges around us, and yet we know also that despite of those, we have Christ. And since we have Christ, we have the peace of God. And if we have the peace of God, in the middle of a storm, katulad ni Jesus Christ, nakatulog siya na mainam. Si Apostol Pablo, anong ginawa niya? Nang sila'y makulong ni Silas, dahil sa pangangaral, naroon sila nagbigay ng papuri sa Diyos sa kalagitnaan ng tempest, so to speak. So, ang sinasabi natin dito ay yung kapayapaan ng Diyos ay hindi lamang sa pagkakataon na walang conflict, peaceful ang kapaligiran, ang situation ay going toward us. Kumbaga, umaayon sa kagustuhan natin. Pero ang peace, biblical peace is about at peace tayo sa kalagitnaan ng mga challenges. Because ang challenges ay hindi pwedeng mawala sa sitwasyon natin. We are living in this world that is affected by sin. And with that, maasahan natin ang mga problema ay nariyan, but we need not succumb to it. Ikatlo, sabi niya dito sa Philippians chapter 4, verse 6b, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Maintain a prayer-focused heart. Ano man bumabagabag, tawagin natin ang Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Gawin natin ang panalangin bilang isang normal spiritual breathing na nangyayari. Lumapit tayo sa Diyos, alam ng Diyos ang nangyayari, alam natin na ang kanyang kalooban ay perfect para sa bawat anak niya. You submit to the truth and we leave everything to God. That can be done. That can be done. Maintain a prayer-focused heart. It's one way by which we'll be able to have the peace of Christ rule
in our heart. Ano bang bumabagabag sa atin? Ano bang naapektuhan sa ating katawan? It's yung puso, yung kaisipan. Pero ang isang taong may kapayapaan kay Kristo, in-exercise niya ang kapayapaan ng Diyos, inilalagak niya ang kanyang panagtitiwala sa Diyos at ibigay niya ang buong buo sa Diyos, pwedeng matulog, figuratively speaking, sa kalagitnaan ng storm. Ika-apat is focus on upright thoughts. Ano sa Philippians chapter 4 verse 8? Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ituon natin ang focus natin sa mga bagay na ito. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Yan ang paalala niya sa atin upang sa ganon ay in the end ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Pero itong focus na ito, yung pagbibigay natin ng diin, pagbibigay natin ng ating focus, ay kinakailangan rin sa mga katotohanan, sa mga bagay na maganda, sa mga bagay na excellent, sa mga bagay na praiseworthy, ay kinakailangan po natin na i-practice natin. Kasi ang sabi dito, apply it in real life because Paul says, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, but put it into practice, and the God of peace will be with you. He will be with you. He will take control. He will take control of maybe not of the situation, but taking control of how we react. At dito napakagandang sabi ni Apostol Pablo kasi ang sabi niya sa mga disipulo sa Pilipos kung ano nakikita niyo sa akin, kung ano niya papakinggan niyo sa akin, kung ano natutuhan niyo sa akin, i-put niyo ito into practice. Bakit? May say si Apostol Pablo dito. Dahil si Apostol Pablo, pinamumuhay niya ito. Ilang pagkakataon sinabi niya kung ano-ano mga dinaanan niya sa kanyang buhay. Ilang palo ang hampas ang dinaanan niya, ilang shipwreck, tagguptuman at taghirap man, ay andon, settled ang kanyang faith. Meron siyang peace. At yun ay dahilan sa may kapayapaan. Ang kulang natin lamang kay Pablo ay kung wala tayong mahina ang faith natin, hindi katulad sa kanya na malakas ang faith niya pero believe it na maunawaan natin ang strength niya nang gagaling pa rin sa Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay focus pa rin sa Diyos. Kaya ang peace of God ay nasa kanya. Every one of us will be able to attest the fact na nabubulabog tayo sa maraming pagkakataon sa iba't ibang mga bagay. Pero hindi natin kinakailangan maging talunan. Hindi natin kinakailangan na magpaghapot sa takot, kundi magtiwala tayo. Saan ba, yung mga sitwasyon na anxiety, saan ba nanggagaling yan? It's fear of man. It's fear of the present, of the future, and even the past might cause you to be anxious. Pero hindi natin kinakailangan yun. Kinakailangan natin mamuhay ng katulad ng isang heavenly citizen. Isang heavenly citizen na ang kanyang focus, sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, ang una ay hayaan yung rule ng peace ni Kristo ang sumaatin. It is not theoretical, it's a principle. And a principle that is workable. Pwede po yun. Nangyari po ito kay Horatio Spafford. Bumagsak, nagkaroon ng Chicago fire, naapektuhan ng kanyang investment, namatayan siya ng anak na panganay, ng panganay ng lalaki, o ng anak ng lalaki, dahilan sa sakit. Pagkatapos nun,
Sabi niya, gumawa siya isang trip kasama ang asawa niya, pati yung 4 niyang anak na babae na natitira. Pero for some reasons ay hindi siya nakasabay. Dahil sa meron pa siyang ilan previous commitment na dapat pang gawin. So pinaunan niya. At nang pinaunan niya, ay napagalaman natin yung sinasakyan ng mga anak niya, ng kanyang pamilya, ay lumubog, nagkabanggaan. May nagkabanggaan. At out of the 133, about 60 plus lamang ang natira na buhay. At nang siya'y humabol at nakatanggap siya ng telegram, ang message ay sinabi sa kanya na saved alone. Yung asawa lang niyang natira. So, dali-dali siyang sumakay ulit ng yung sa next trip at nang dumaan siya doon sa lugar na kung saan namatay ang kanyang mga anak, lumubog ang barko, ay nakagawa siya ng hymn. At ang hymn na yon ay It is well with my soul. Sabi niya, when peace like a river attended my way. That was when he was converted and there was peace like a river. Pero nang dumating ang sorrows like sea billow rolled, yung mga alon, no? Billow. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with us. Bakit meron siyang ganoon uri ng kapayapaan? Di ba siya isang taong katulad rin natin? Pero siya may Kristo. At tayo may Kristo rin sa biyaya ng Panginoon Diyos. Sa ating mga buhay ay meron tayong kapayapaan. Meron nandoon si Kristo na siya ang mismo kapayapaan. Yet, namuhay siya over and above the rest. Nagtiwala siya sa Panginoon. At ito ang makikita po natin na nagdulot sa kanya ng, yes, andun ang kasipawyuan na matayan siya ng mga anak. Asawa na lang niya ang natira. But then, makikita po natin ang pagtitiwala niya. For him to be able to say that it is well with my soul, maaaring magduda tayo, totoo. Totoo. Pero nagkaroon siya ng kapayapaan. At ito'y pwede po nating maranasan at nararanasan natin. Hindi lamang, mga kapatid, na kinakailangan na ang kapayapaan ni Kristo ang siya mag-rule sa atin, as this is actually a mark of a heavenly citizen. Ano na lamang? Kung makikita tayo ng mga di mananampalataya, nakatulad pala rin natin sila. Anong kinaibahan natin sa kanila? Hindi ba isang mahinang patotoo yon para sa atin? Yun ay dahilan na hindi dahilan sa wala si Kristo, hindi dahilan sa si Kristo ay walang kakayahan na magbigay sa atin ng kapayapaan, siya ang mismong kapayapaan. It is only because we don't allow Him to take rule. And we are focused on doon sa problema. Pag nagka-focus tayo sa problema, wala na. Tapos ka na. Naalala ko, at maaaring naalala nyo na nabanggit ko tungkol sa isang mouse. Actually, dalawa sila eh. Dalawang mouse sila na naglalaro, naghahabulan doon sa pisngi ng pail. Takbuhan hanggang sa mahulog sila sa loob. Liquid ang yan doon. Sabi niya, mamamatay na ako. Oo nga, talagang namatay siya. Pero yung isa, wala, ikot siya ng ikot hanggang sa tumigas yun, liquid na yun. Milk pala yun. At nakaahon siya.
Pero hindi natin kinakailangan magpumiglas na magpumiglas. Ang kailangan natin ay tawagan natin si Kristo. I-release natin, kumbaga so to speak, buksan natin, bigyan ng pagkakataon. Let the peace of Christ make His way sa buhay natin, sa ating mga circumstansya. Maaaring ngayon ay maayos tayo sa sitwasyong kinalalagyan natin. But who knows? Ang paalala sa atin, mga kapatid, the peace of God, the peace of Christ, ay let it rule, mag-umpire, mag-referee doon sa mga challenges na pinabibilangan, that we are surrounded of. Ang ikalwa, let the message of Christ dwell richly in you. Message of Christ refers to the gospel, to the death, yung sa cross, na siya napako, namatay at nabuhay ng muli. To all the words na sinabi na ni Jesus Christ, sa mga katuruan niya, at ang sa iba ay sinasabi the message of God, ibang translation. The Bible. At makikita natin ito, allow the message of Christ, allow the Word of God, ang salita ng Diyos, na mag-dwell, tumira. Hindi pansamantala, hindi overnight, hindi ilang buwan lamang, kundi magpatuloy na tumira sa atin. Paano? Sa anong pamamaraan? To what degree? Richly, abundantly. Yan po ang ikalawang priority dapat ng isang heavenly citizen, katulad nyo at katulad ko. Nakatulad ni Apostol Pablo, nakatulad ng ating Panginoon Jesus ng pansamantalay, siya ay nagkatawang tao upang dumako dito para magligtas. At ngayon ay nasa langit upang habang nag-intercede siya, prepare din niya ang tungkol sa titirhan natin, pupuntahan natin. So let it be, ang salita ng Diyos characteristically ay mag-dwell, tumira, and in abundance. Now, paano? Sabi dito, how to let the message of Christ dwell richly in you and in me. Huwag tayong manatili na alam lang natin ang ilang mga bagay tungkol sa salita ng Diyos. Mga ilang taon na napakinggan natin, patuloy tayong lumalim sa pananampalataya. At ang pamamaraan ng pananampalataya na tayo lumalim sa pananampalataya ay patuloy na pagdalo. Sa worship service kung saan ay doon natin tinatanghal ang Panginoon, na-glorify natin, andun ang salita ng Diyos. Itong pagkakataon na ito na nagpapahayag ang mga ginagamit ng Diyos sa portion ng worship service ito. Pinapaliwanag sa inyo, habang ako'y nagpapaliwanag, ako'y nagcha-challenge, di pa man, ganun naman karanasan ng lahat ng mga nangangaral na unang naiaral na sa iyo, pinangangaral mo rin naman. So, ang makikita natin dito ay, sabi dito, paanong pamamaraan? Sabi, as you teach and admonish. Now, ang teach, pagtuturo ng mga doktrina ito. Pagtuturo ng mga katotohanan sa salita ng Diyos. And admonish would mean pag-encourage, pag-guide, pagka-counsel sa iba. Pero for you to be able to teach and admonish in the first place, for you to be able to do so, you yourself should be able to have acquire ang salita ng Diyos. At sa pamagitan ng pag-acquire ng salita ng Diyos at pagsunod dito ay matututo tayo, lalalim tayo sa pananampalataya. Yun lamang ang pagkakataon, yun lamang state na makapagturo tayo. So, ang ibig mo ba sabihin, Pastor, kinakailangan mo pang mag-aral ng matagal bago ka makapagturo? Hindi. Along the way, meron kang may tuturo na sa ilang mga kapatiran na bago pa lamang na natutuhan mo na at i-practice mo na. So, ang sinasabi dito,
ay how to let the message of Christ dwell richly in you. Unang-una, study and apply its truth. Yung katotohanan ng mga salita nito. Kasi wala kang may tuturo kung wala kang alam. At kung wala kang alam, walang nagdwedwell sa iyong salita ng Diyos. Nagsisimula tayo kung walang alam. Naunawaan natin ang Ebanghelyo. Dapat lumalalim tayo. Hindi tayo umuurong. Lumalalim tayo sa panampalataya. So much so, may apply natin ang katotohanan na ito so that we will be more like Christ as day passes by. Dito ang sabi sa Joshua, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ang pundasyon ng bawat isang manampalataya ay walang iba kundi si Kristo. At sa para tayo patuloy na lumalim, ay we go beyond sa kaunawaan ng kung anong sinasabi pa tungkol sa buhay, kamatayan at pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon. We go deeper that we might be able to grow deeper also. With that, ang mahalaga dito ay we give opportunity ang ating mga sarili. So that yung mga katotohanan ng salita ng Diyos will shape us. No? Will shape our life and shape the community's life. The community is a church. Consists of different believers. But you start with yourself. So much so that yung mga kaisipan natin, yung mga action natin, yung mga relationship natin will fall along in alignment with what the Word of God says. Let it be the guide. There's no way for you and for me to grow kung wala tayong devotional. Parang hindi ka kumakain spiritual. Kaya mataba ka nga, pero payat ka sa espiritu. Malakas ka nga sa labas, pero sa loob, hindi. At yung binubuwag ng diablo, hindi yun sa labas, yun sa loob. Doon nagsisimula at naapektuhan tayo. Pero kinakailangan natin ito. Yan rin ang sinasabi dito sa 2 Timothy 2:15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Hindi nahiya, kasi alam niya sa biyaya ng Diyos, even as He make time and effort at magtanong at sumama sa worship service, sumama sa SG groups, sa SG, at magkaroon ng personal na pag-aaral at nagpapadisciple, ay alam niya yun ang mga pamamaraan upang lumago siya. So we have, for us to be able to teach others, magsimula tayong matuto. At andyan ang banal na Espiritu, andyan ang salita ng Diyos. Andyan mga pastors, andyan ang mga SG leaders, mga disciples natin na magagabay sa atin. So mahalaga po na mabigyan natin ng pansin ito kung baga kinakailangan po natin na patuloy maturuan ng salita ng Diyos at hindi tayo mananawa. Laki ng tulong ng mga ginagawa sa Bible reading program. Ang laki ng nagagawa ng memorization. Naghahabol ako. Maski na hindi madali, pero it's a discipline. It's something that will benefit you and me sa ating mga spiritual life. So, ngayon po, ay tignan po naman natin ito sa Ephesians 4:11-13. Dito, ang kabuuan nito, ang sinasabi ay si Kristo ay nagbigay siya sa iglesia ng mga gifts. At ang mga gifts na ito ay katulad ng gave the apostles, prophets, evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service. Naunawain natin, itong mga pastors na ito rin yung mga elders. Yung mga elders niyan, katumbas noon.
So, ibig sabihin ng mga elders natin, ang mga deaconess, mga SG leaders natin, mga disciplers natin, ay ini-equip nila tayo, upang lumago sa pananampalataya, na ekspresyon ng paglago ay ang paglilingkod, at sa pamagitan ng paglilingkod ay ang paggamit ng mga bagay na natutunan natin magmula sa kanila, katulad ng sabi ng Apostol Pablo na lahat na napakinggan nyo, natutunan nyo, nakikita nyo, ibig sabihin, naprapractice din ng mga elders na ito, ng mga manggagawang ito, ng mga SG leaders, ang kanilang itinuturo, ang aming tinuturo ay na-practice rin namin sa biyaya ng Pangdiyos, and this will challenge you also. And surely, you'll be so used of God na tumulong rin sa ibang mga bagong mananampalataya lamang. Hindi naman malalim ang kailangan para turuan sila. Kundi yung mga elementaryang alam na natin sa biyaya ng Diyos, nalampasan na natin at binabalik-balikan natin. At isipin nyo, habang nagtuturo kayo, patuloy na naalala nyo, nagkakaroon ng impact ito sa inyo dahil sa alam nyo gumagawa at nababago kayo. At nakikita nyo habang nagtuturo kayo, nag-disciple kayo, nababago rin ang buhay ng mga kapatiran na ito sa biyaya ng Diyos. Anong gamit? Ang gamit ay ang salita ng Diyos. Paano ginagamit ang salita ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos, ginagamit ito at ginagamit rin natin. At pag tayo nagpagamit sa Diyos, ay ginagamit rin niya tayo. At dito, makikita natin na para sa equipping ito for works of service, kaya kinakailangan, mga kapatid, take all the opportunities. Sabi dito, sit under Spirit-led teachers. Since giftings ito ay ang pagtuturo, ang rami ng avenues sa YouTube. Basta yung mga site lamang ang titignan nyo. Kasi marami rin mga false teachers na nariyan. Magpatulong tayo sa mga pastors natin, magpatulong tayo sa mga elders natin. Lumago tayo sa pananampalataya dahil sa hayaan ng mensahe ng Diyos, ang salita ng Diyos, ay mag-dwell, tumira sa atin, richly. Upang sa ganon, may bigay tayo. Upang sa ganon, paano tayo mag-admonish, paano tayo magtuturo? Kung yung alam natin, yun rin ang alam ng tinuturuan lang natin. At dito, mapapansin natin dito, admonish is actually to correct. And it is also to guide. And it is also to warn. Mga iba't ibang forma ng pagtuturo, pangangaral, pag-trade, upang sa ganon ay lumago. At dito ay may sinabing one another. Ang one another dito, ang ibig sabihin nito, magturuan tayo sa isa't isa. Yun di mo alam, turo mo sa akin. Yun alam ko, turo ko sa iyo. So dito makikita niyo yung unity of the body of Christ. Nagtuturoan ang bawat isa, a disciple-discipler relationship ang nagaganap. Then sabi dito, with all wisdom, the wisdom is Sophia, and Sophia is actually practical knowledge, practical learning through psalm, hymns, and songs from the Spirit. Kung makikita niyo po dito, ay andyan po ang kaibahan ng psalm, hymns, and spiritual songs. Andyan ang psalms ay yung Old Testament scripture na book of Psalms. Pagdating sa hymns, ito yung mga kinumpos sa mga early church natin. At ang Philippians ay nakita po natin isa sa portion ng chapter na yon at chapter ay it's a song, no? Tungkol sa nature ni Jesus Christ. It is composed by the early church. Nakaset sa atin doon, pero parang yung pala, part yun ng hymno ng mga early church. Then spiritual songs. These are songs that are spirit-inspired, personal or communal experience, mga karanasan natin. I just don't know, may mga pagkakataon ba you are set to music na kakantahin mo na may tono, pero you are expressing yourself, praising God because of that. Ikaw lang naman at ang Diyos mo na nakakarinig. Kung minsan mayroon ganun bugso ng katuwaan, kasiyahan, satisfaction kay Kristo, at sabihin natin mga pagpupuri sa Diyos.
Itong violin na ito, alam po natin, sinutune ito parati. Every now and then, may pagkakataon si Johan ay pumupunta sa room to rock. At doon ay nagpapatune up siya. Kaya na kailangan na-tune up yung mga instrumentong ginagamit natin upang ang melody ay hindi sintonado na sinasabi. In the same way, the message of Christ is like the melody that tunes our hearts. Hindi yun ang ating sarili leading the word, kundi ang ibig ko sabihin ay we submit to the Word of God, to the supremacy of the Word of God. To its word. Tayo'y tagasunod, hindi tayo ang nagmamando. We don't try to put in mga interpretations na hindi akma, kundi umaayon lang, kung ito umaayon lang sa ating preferences, hindi tama yon. Tayo ang sineset, tayo ang dapat magpa-tune up, hindi natin tinutune up ang salita ng Diyos. So we submit. So kinakailangan talaga mag-aaral tayo, magbasa ilalim tayo sa mga pastor natin, sa mga teaching elders natin, magbasa ilalim tayo upang ma-tune up ang ating mga puso. Gaya ng mga pastors natin, gaya ng mga teachers, mga teaching elders, kinakailangan rin ma-tune up sila. Ibig sabihin, walang mataas dito, kundi ang relationship natin, we are subservient. Nasa ilalim tayo ng salita ng Diyos. Ang ikatlo, hindi lamang kinakailangan let the peace of God, peace of Christ, ang siyang mag-rule sa ating mind or sa ating heart. Hindi lamang hayaan na ang salita ng Diyos, the message of Christ, ay richly and abundantly ay magpasa ilalim sa salita ng Diyos, mag-dwell ang salita ng Diyos sa atin. Ang ikatlo ay let everything be done in the name of the Lord Jesus. Sabi dito sa Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. How to do everything in the name of Christ? Sabi sa same chapter, sa verses 23 and 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anong uring trabaho meron kayo? Anong opisinang pinapasukan niyo? Empleyado ka ba? Employer ka ba? Wala naman siguro employer dito, maliban na lamang meron mga walang employer dito. No? Puro tayo mga manggagawa. Meron tayong pinapasukat. Ang sabi dito, lahat ng mga ginagawa natin, whether by word or by action, ay gawin natin ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, despite of the fact na meron tayong employer na sinaserbahan, meron tayong supervisor na sa ilalim natin, na tumitingin sa atin at binibigyan tayo ng mga trabaho. Anuman kalalagayan tayo do sa organizational chart ng kumpanya. Sabi ng Apostol Pablo, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Ituring mo na ang boss mo ay ang ating Panginoon. Bagamat merong nasa ilalim natin na maaring fair o hindi fair na employer, mainam makitungo o hindi mainam na makitungo mga kamanggagawa natin o mga supervisors natin, ang sabi ng salita ng Diyos, gawin natin na it's as if we are serving Christ. When in fact, gamitin natin ang work position natin
bilang pamamaraan upang maitanghal ang pangalan ng Diyos. So, many years ago, ay meron tayong ilang mga pag-aaral na ginagawa natin. Maraming mga estudyante nag-enroll sa atin. At pagtitignan ko at mag-check na akong papel, parang ako may nakikita ng test paper na may nakalagay na FGA. Eh, ayaw ko magtanong doon sa estudyante kung anong ibig sabihin ng FGA class. Pero kala ko, sabi ko, titignan ko nga kung anong katumbas dito. Baka Latin ito, kung ano. Eh, pero lumampas na, hindi ko rin natanong. Kaya tumawag ako sa kanya kanina. Ano ng FGA? Tapos nag-task pa. Sabi niya, for God alone. Ino-offer ng ating kapatid nito yung ginawa niyang test as a result para sa Diyos ito. Hindi ko nasasabihin kung sino ito. Pero saludo ako. Sa lahat ng mga test papers niya at matataas ang natutupad. Hindi dahil sa nailagay niya yung FGA, baka maging agibat yung dati. Alam niya ng wisdom, pagkakataon, opportunities, and everything ay galing sa Diyos. Ewan ko, nung bata pa ako, di ba nasisiraan tayo ng mga sapatos? Pero pag pupunta ako sa Caloocan kapag nakatira malapit sa may Marta Theater, meron akong binibilhan na sapatos, store na sapatos, na kung saan, yan yung pinaka company niya. Ang pangalan, Ang Tibay. Talagang ang matibay. Kala kong yung Ang Tibay, diretso, yung pala Ang Tibay. And kumbaga, umaayon ito sa kung anong sinasabi niya, yung kung anong claim. Matibay nga talaga. Kaya nga pagdating dito, ang sabi pa nga, even General Emilio Aguinaldo had a pair of Ang Tibay shoes. No? Matibay. Ngayon ang tanong lang natin ay, ano bang tatak ang magawa niyo? Pwede niyo bang sabihin for the honor of God and through God and the word of God of Jesus? Yun ang sinasabi. Ang sinasabi lamang, kung hanggang saan ang kasululan na meron ka, nawa, ma-offer natin ito as an offering para sa and be thankful. Then this, number 4. Dinagdagan ko po, dahil sa Colossians 3:15 to 17, sa 15, ang be thankful and be thankful. Pagdating sa 16, singing to God with gratitude in your heart. 17, giving thanks to God the Father through Him. Puro thanks. So sabi ko, may emphasize ito. Bagamat hindi kasama ito doon sa naisulat ng author, ay nailagay ko dito, let us be always grateful to God. In whatever circumstances, hindi tayo tatalikod sa Diyos. Ganun man katindi ang problema, let the peace of Christ rule over our heart. Let the Word of God dwell in our heart richly, so that we can confront our challenges. When I have learned about many years ago, I have a challenge with one of our children. It was very hard for me. Pero salamat sa Panginoon. Hindi kami bumaba sa abysmal, kundi we know God. We trust God. We don't doubt God's love. And all these principles are because of the Word of God. Mga kapatid, you can have peace sa kalagitnaan ng challenge. Okay. You have the Word of God. You have Jesus Himself who is inside us.
Let Him dwell. He is rightfully there to continually change us from glory to glory through His Spirit. Mga kapatid, tatlong priorities. The Word of God, the peace of God, ang ikatlo ay doing everything for the glory of God. Ang ikaapat, be always grateful. Umulan man, bumagyo man, sani man. Sa sani, wala kang problema. Pero ibang may problemang weather, magtiwala at maging grateful. Ay, Ayan niyo po, Panginoon Diyos, ang nasumpungan niyo po kami patuloy na may panlasa sa inyong mga salita. Na hindi lamang kami may panlasa, kundi we crave for it. We want it because it helps us, it guides us, it leads us, it uplifts us, it places us in a situation kung saan kami dapat naroroon. Thank you, Father, for the guidance of the Holy Spirit, for translating itong mga katotohanan na ito sa aming buhay by enabling us to have behaviors that is congruent to this. Cause us to be grateful at all times. Cause us to do everything, whether we speak or we do things for your glory. May we find it ang tatak ng inyong approval. Kaya niyo po kami Diyos na patuloy kami magpapalas. As we live out the rest of our lives, the earth na ito, until such time, it's either magkaroon ng rapture at ang lahat ng mga buhay kay Kristo ay makakasama ang mga umanaw na anak ni Kristo. Lord, we thank you for reminding us these are the marks of a heavenly citizen. These should be the priorities, the focus na dapat nating ilagay sa aming pag-isipan. Purihin ka, Panginoon Diyos.